Hello? Hello? Hello, good evening. Good morning in the Philippines. So wala ka sa Pilipinas? Ayun. Sorry. Good morning. I think you are on Maybe it's call. I think you're on headsets. Oh, okay. Let me just. Okay, please just let's just do this handheld lang po tayo. Sure po, sure. Hello? Yeah, that's better. That's so much better. What's your That's name? better. Okay. Venus. Venus. Not a real name, right? Yeah. As you requested for a screening, right? Yeah, that's for your own protection naman para, 'di ba? Thank you. We're just after the story. We're not after your personality, your identity. Venus. Okay. So let's call you Venus tonight. Mhm. Mm-hmm. Ilan taon ka na, Venus? 42. 42. And Yeah. you're calling from what part of the world? Canada. Canada. Anong Yes. part ka ng Canada? Naku, ano na, dati po niyo akong caller. Pag sinabi ko, mapapaghimay-himay nila yung mga tawag ko. Tapos malalaman nila na ako pa rin yung last time na nagtawag. Pwede Oh, so bang you bold na? called already from a different account. No, I called when you were in your previous camp, yung sa dati yung radio station. Ah, okay. Yung Mm-mm. kakaalis ko lang? Hindi, like 1 year, last year. Oh yeah, dun Yeah, sa I ano, called last yeah, year. exactly. Doon sa kakaalis niya lang. Yeah. Doon sa kakaalis niya lang. All right. So I might not remember. You will remember, I guess. I might not remember. Sige. Oh, kasi Pero, hindi ko talaga maalala. Baka nakalimutan ko na. Ako kinalimutan nila eh. Ay, Yung mga pagod ko, kinalimutan na, binaliwala nga. Yung mga mama naman nakalimutan. pero nandito pa rin po kami. We will always support you. Talagang forever support kami. Sige. Yes. Maraming salamat, di ba? Your support is good but I need cash. Oh, ako din na. Ang hirap ang taas ng gas ngayon. Pusang galang, wala maitulong. Diba? Charot lang. Thank you very much. That's very generous of you guys. Anyway, so si Venus is calling from Canada. Saan kang part ng Philippines? Manila. Manila. Gano'n ka nakatagal sa Canada? Yeah. Since 2015, but before that, galing din akong Middle East for 7 years. So like half of my lifetime, I'm abroad. Okay. Married? Mm-hmm. Soon to be divorced. Tananan. Okay. So you were once married in Canada? I was once married in Philippines. In the Philippines. Then, pinitition ko yung ex-husband. Well, soon to be my ex-husband as well. Because we're separated. Yeah, for him to be able to come here in Canada. But then things did not turn out good. And Okay. we're just gonna, life. Mm-hmm. So, yeah. So, tumawag na po kasi ako dati dun sa dating yung radio station because it's the same person that I called kasi tawag dito yung nagkaroon siya ng kaso, kinasuhan ko siya kasi tawag dito he actually domestic violence. So, he attempted to na sakalin ako, tapos nag-away kami, nagkabalikan kami, tapos pinatawad ko siya, because money matters. Yung siya yung tipong, nung nasa Pinas siya, nung nililigawan niya ako, tapos bago kami kasal, bago siya dumating dito, yung lahat, magbibigay ng flowers and everything. Pagdating dito, yung parang 360. Parang nag-iba siya, tapos, siya yung parang dati pag birthday ko nung nasa Pinas siya, nagpapahatid pa siya ng flowers, 'di ba? Tapos nung nandito siya, walang kahit na yun. So, may anak kayo?
Wala. Wala. Ako may anak ako from my previous partner, but Okay. siya, binata siya. I see. Okay. Mm-mm. So, nangyari kasi, so nakuha ko nga from, the ligawan stage, kaya ako nga siya pinakasalan kasi I thought he's the one sa lahat ng pinakita niya. Everything was okay. Everything was like a dream come true. But then, when reality hits, when he comes here, the pressure, So wait lang. Let me just clear this out. How many years have you been living in Canada bago mo siya kinuha? 2015, nakuha ko siya 2024. Okay. Naghiwalay kami 2025. Nagsama lang kami ng 1 year. Okay. So how did you guys meet? Inireto siya sa akin ng mga kapatid niya. So Dalawa yung kapatid you niya met ko. on, I kind of remember. Yeah. Okay. I have transactional and everything. I have a memory of your of the details here and there. But anyways, Yeah. katrabaho mo yung sister? Yeah, tsaka yung kuya. Oh yeah. Mm-mm. So, yun nga. So you were nga. lovers online, tama? Yeah. Then a few months then umuwi ako, pinakasalan ko siya. Okay. After few months kinuha ko siya. 1 year lang kami nagsama and then we got separated. Okay. So from the time na yung pagsakal niya sa akin, kinasuhan ko siya. Tapos pinatawad ko siya. Tapos pagkatapos after ko siya pinatawad, 2 months after that, bigla na lang siyang umalis ng bahay. Tapos sinundan ko siya dun sa kapatid niya. Nagmakaawa, lumuhod. Sabi ko, kakasimula lang natin. We're starting over again. We're fixing this. Huwag mo akong iwan. But then he Anong said, pinag-aawayan nyo nun? I mean, nung bigla siyang umalis, sa mga away ninyo. sa mga away namin, mostly yung mga kapatid niya. Yung kasi sabi ng mga kapatid niya, hindi kasi sabi ng kuya ko ganito dapat dito. Hindi sabi ng ate ko ganito. Hindi, ayun yung pera ko akin yun. Bakit mo kailangan hingin? Ikaw yung mas malaki yung kinikita. Kasi I was talking to him na kailangan mag 50-50 kami. 'Di ba? Kasi nasa Canada na tayo eh. Like, bare minimum na lang hihingi ko. Actually, hindi 50-50 binibigay niya sa akin. Parang 80%. Like, kunwari, sa gastusin, mas malaki yung sa akin. Though, kasi mas malaki naman talaga yung sahod ko. Okay. Which is, I totally get it. Diba? Pero, kasi, yung tapos kukuha na kami ng bahay, siyempre, kailangan niya nang mag-step up. Kailangan niya nang mag-share ng 50-50 kasi kukuha kami ng bahay. Sabi niya, no, next year na. Sabi ko, hindi pwedeng next year. Kasi sabi ko, ngayon yung magandang kumuha ng bahay. Mababa yung interest rate. Tapos may mga, mababa yung interest rate. Tapos magaganda yung mga ino-offer na magaganda yung mga bahay na nakasale. Ganun. Yung parang, this is the perfect timing. Diba? Parang, sobra ko nang na-adjust. Kasi bago pa kita kunin, bala ko nang kumuha. Tapos sabi ng mga kapatid mo, hindi, bumili ka na lang ng bahay kapag nandyan na yung asawa mo para hati kayo. Sabi ko, hindi, pwede ko naman kunin to nang wala pa siya. Hindi, maganda para kasama siya dun sa pangalan sa bahay. Sabi ko, okay. Tapos, nung dumating siya, sabi ko, kuha na tayo ng bahay. Hindi, teka lang, mag-a-adjust muna ako, magbabayad muna ako ng mga utang. After 1 year, nakabayad ka na ng mga utang mo. Sabi ko, kumuha na tayo ng bahay. Kasi parang ang tagal ko nang nagre-renta dun eh. Parehas lang yung rate ng binabayaran ko sa renta sa magiging monthly ko sa bahay. It doesn't make sense, right? At least, parang lumalakad na yung equity ng bahay, may napupuntahan yung pera. Like, after 5 years, may equity na yung bahay. Like, it's just a smart move, right? Hindi ko naman hinihingi sa'yo yung full coverage. What I'm just trying to say is, kumuha na tayo ng bahay and then we'll figure it out. Ang hinihingi ko lang naman sa'yo, yung 50% ng bayarin sa bahay. Hindi ko naman na hinihingi yung iba. Like, mostly, groceries and everything, ako naman lahat yun eh. Ang hinihingi ko sa'yo, since mag-asawa tayo, conjugal yun, kailangan mo magbayad ng fair share ng bahay. Kasi nakapangalan din sa'yo. Diba? So sabi nga, no, hindi pa ako ready. Sabi ko, so kailangan magiging ready? Pag wala nang chance
Like, kasi dito kailangan mong magpa-background or magpa-check kung magkano yung maaaprubahan sa'yo sa bangko, para sa mortgage and everything. Like, that's the perfect timing kasi na-clear ko lahat ng mga utang ko and everything. So, I know na prepared ako. Tapos siya, sa kanya kasi parang naintindihan ko naman na natatakot siya. Pero kasi, nandito naman ako every step of the way na gagabayan kita. Kasi feeling ko lang kung hihintayin kitang maging ready. Alam mo yung baka yung bahay na gusto ko, hindi namin makuha. Like, meron kasi isa kaming bahay na perfect. Like, may 3 kasi akong anak. So, 4 na kwarto. Like, tigi-tigisang kwarto. Tapos, fully renovated. Like, yung talagang gustong-gusto mong bahay. Sa 1 taon kong tumitingin, first time ko lang nakakita ng bahay na talagang gustong-gusto ko. Tapos, ayaw mo. Pero marami pa yon. Like, mostly sasabihin, kasi sabi ni kuya, hindi ganito, dapat hiwalay tayo ng pera. Bakit hindi ko nakikita yung account mo? Mostly pera, yung awayan namin. Tapos yung huling araw na umalis siya, pera din yon. Like, hindi pera yon. Parang, nagkaroon kasi kami ng issue na, dati kasi, yung ginagawa niya, marami siyang sinasabing masama tungkol at the back of me. Like, tapos yung mga sinasabihan niya, pupunta sa akin, alam mo ba, kinukwento sa amin ng mga kapatid niya na ganito daw ginagawa. Sabi ko, sinabi niya yun. Like, na-shock ako kasi, asawa mo ko eh. How come? Ang dami mong sinabing masama tungkol sa akin. Na hindi naman totoo. To make yourself look good and to make myself look bad. Like, mag-asawa tayo. Bakit kailangan makalabas yung marital issues natin outside? Tapos, dahil nagalit ako, sinabi ko sa kanya. Sabi ko, sino na naman, may kausap siya nun. Sabi ko, sino naman kausap mo, kaibigan mo na naman. Tapos marami ka na namang sasabihin. Tama, sasabihin mo na diba? naman na ang sama ng ugali Bakit ko. kailangan makalabas yung mga marital problems ninyo? Ikaw nga tumawag ka sa radyo eh. Nilabas niya. Para marinig na yun. Nilabas niya kasi, di ba? Sorry. Ang hirap kasi sa kanila. Gusto nila, sila lang yung mabuti eh. Hindi alam ng ibang tao yung totoong nangyari at the back of our marriage. Diba? Ba't mo ako inaaway? Hindi, kasi naman kami, baka sabihin na naman nila sobrang sorry na po. Ba't mo ako inaaway? Sorry na. Hindi ko po Charot sinasadya. lang na naman. Mm-mm. Sige lang. So yun yung pinag-awayan namin. Tapos pag-uwi ko po, wala na po siya dun sa bahay. Oh. Like, wala na yung mga gamit niya. Tapos pinuntahan ko nga siya sa kapatid niya. Tapos nung pumunta ako dun sa bahay ng kapatid niya, nag-doorbell ako ng nag-doorbell. Tumawag sila ng polis. Kasi daw, nanggugulo daw ako. Tapos sabi ko dun sa polis, saglit lang po, hindi po ako nanggugulo. Ako po yung asawa nung lalaking nandiyan. Ano ko po yan? Brother-in-law ko po yan. Tapos yung polis, binigyan ako ng listahan. Hindi, sabi ng asawa mo, nanggugulo ka, ibigay mo daw ito lahat ng gamit. Sabi ko, sa akin siya nakatira, ba't di niya nalang kuhanin yun? Nakaalis nga po siya. Sabi sa polis, nakaalis nga siya ng bit-bit niya yung mga ibang gamit eh. Ba't di niya pa po binit-bit yung ibang gamit na hinihingi niyo sa listahan? Saka pwede siya pumunta doon, tapos kuhanin niya. Sabi ko, sa totoo lang siya naman po yung bumalik sa akin. May kaso kami. Nagmakaawa po yan, kaya po yan nakabalik sa bahay. Tapos ngayon, nagdadrama siya. Tapos ako naman yung tinawag. Kasi nung time po na sinakal niya ako, tumawag ako ng polis. Dapat, no? Diba? Dahil, syempre sinakal mo ko eh, diba? So after nun, nung hinabol kita, lumuhod ako sa harapan ng kapatid mo at ng mga polis. Ang sabi mo sa akin, hindi na kita babalikan. Sabi niya sa akin. Sabi niya, ayoko na. Sabi ko, ayusin naman natin to. Sabi ko. Tapos sabi niya, hindi, ayoko na sa'yo. Hindi na kita babalikan. Okay, di tumayo po ako. Parang, okay, ginawa ko na. Lumuhod ako, di ba? Di tumayo na ako. Sabi ko, okay, siguro hindi talaga kami para sa isa't isa. Tapos, tumakbo na yung kaso, ganyan. At tapos, naawa ko na sobrang laki nung nagagastos niya na sa mga, 2 po kasi yung kinaso ko sa kanya. Sobrang laki na nagagastos niya sa anong tawag dun? Sa attorney. Ako kasi wala akong binabayaran dahil victim ako. Pag dito kasi, pag victim, nag-file ka, yung attorney mo galing sa government.
Okay. Tapos, pagkatapos po nun, meron po akong every week na therapy sa psychologist, sa therapist. Tapos meron po akong meds kasi nag-undergo po ako ng depression and anxiety. So, kaka-out ko pa lang po sa gamot. Kakatapos lang sa gamot ko Okay. sa lahat ng mga nangyari. Tapos dinrop ko yung kaso. Pagka-drop ko sa kaso, nag-ano siya sa akin, nag-reach out siya sa akin. Tapos, nung naglilipat ako nung sa bahay, natuloy ko po yung bahay without the help of him. Like, even a single cent, wala po siyang tinulong doon. Nakuha ko po yung bahay na gusto ko. Ako po yung nagbabayad, lahat ganyan. Nakuha ko yung sasakyan na gusto ko without him. Parang ano ko sa sarili ko yun na, kasi sabi ng mga kapatid niya, hindi ko naman kaya mag-isa. So, patunayan na, hindi, bago siya dumating, ako lang mag-isa dito. Kasama ng mga anak ko, kinaya ko, di ba? Ganon. So, tapos yun, nag-reach out na siya sa akin. Tapos sabi niya, lumuhod siya, naghingi ng sorry. Sabi niya, tawarin mo ako, gusto kong ayusin to. Sabi ko, paano mo aayusin to? Ang gulo-gulo na ng sitwasyon. Galit na yung mga anak ko sa'yo. Tapos ang dami Ilan ba anak mo? masama. Ilan ba anak mo? 3. Okay. Oo, 3. Tapos, sabi ko, ang dami mong sinabi sa akin masama. Samantalang ako, never kung sinabi sa kahit na dito lang yung pero sa mga barkada ko, hindi ko sinabi. I keep it for myself na ganun yung nangyayari sa atin. Na ang damot mo, na makasarili ka, na nanakit ka. Like, pero ikaw, ang dami-dami mong sinabi. Kaya kung totoo masama ugali ko, bakit ka nasa harapan ko ngayon? Diba? Parang yung okay na lahat. Parang ang gulo-gulo niya. Tapos, alam mo yun, hindi ko maintindihan. Pagkatapos ng lahat ng gulong binigay niya. Ngayon babalik siya na parang gusto niya daw magsimula ulit. Bali kung sakaling magpapauto na naman ako, ganun. Pangatlong pagsisimula na naman namin to ulit. Parang gulong-gulo ako sa kanya, hindi ko na siya magets. Hindi ko maintindihan kung ano talaga yung gusto niya sa buhay. Di ba? Like, umalis ka eh. Umalis ka ng bahay, hindi kita pinalayas. Tapos ang pinress release mo pa, pinalayas kita sa bahay. Parang, pumunta pa nga ako sa bahay ng kuya mo. Nagmakaawa. Tapos nagmakaawa ako. Sabi ko, huwag mo kong iwan. Ang sabi niya sa akin, hindi nangyari yun. Sabi ko, ha? So gumagawa pa ako ng kwento. Parang yun yung pinress release niya na hindi, pinalayas niya ako. Parang ang gulo niya. Iba siya sa ibang tao. Iba yung pinipress release niya sa totoong nangyari. Parang gulong-gulo ko sa kanya. Pero alam mo yun, pag nasa harapan mo siya, parang ang bait-bait niya. Nagmamakaawang ayusin. I don't know, parang ang gulo niya. Hindi ko siya mag-gets. Hindi ko alam kung anong klaseng tao siya. Like, paano niya napapaniwala yung sarili niyang yun yung nangyari? Like, yun yung sinasabi niya sa lahat ng tao, pero hindi yun yung nangyari. Like, parang siya yung biktima. Di ko gets. Like, hello po. Sige lang. We're listening. Yun, parang kasi sa sobrang daming nangyari sa amin. Tapos, ang latest pa na parang shocker sa akin na talagang bumulaga sa mukha ko, di ba? Nanghingi ka ng sorry, nagmamakaawa ka, magbalikan tayo. Pero, nung February, pumunta yung attorney mo at pinapirma ako ng divorce paper. Kasabay ng pagmamakaawa mo, magbalikan tayo. Like, ano yun? Di ba, Papa Jackson, parang nagets. Di ko siya magets. Nagmamakaawa ka, lumuluhod ka.
Magbalikan tayo, ayusin natin to. At the same time, na pinapipirma mo ko sa divorce, pinirmahan ko po yung divorce. That's why I'm just waiting for the approval. Sabi ko, pagkatapos mo kong papirmahan ng divorce, ayusin natin to. So, ano gagawin natin? Sabi niya, manliligaw ulit ako, tapos papakasalan ulit kita. Like, sira ulo ka ba? Nasa tamang pag-iisip ka pa ba? Hindi ko alam, may ganung tao, parang parang hindi siya marunong. I don't know, Papa Jack, I'm so confused right now. Confused ako sa lahat ng pinapakita niya. One moment ganito siya, the second moment ganito siya. Ganun. Hello po? Dito lang kami. Yun lang po, Papa Jackson. Oh. Hindi ko... Nanguguluhan kasi ako. May ganun palang klaseng tao. Like, double personality. Like, i-divorce ka, tapos lalapitan ka, tapos makakaawang makikipagbalikan. Hindi ko gets. Hindi ko talaga mag-gets yun. Like, sabi niya, nabulagan lang daw siya kasi yung mga kapatid niya, ganito. Sabi daw ng kapatid niya, ganito daw sa Canada. Sabi ko, bakit hindi na lang, sana sa kapatid mo na lang ikaw nagpakasal. Sana kayo-kayo na lang. Sana kapatid mo na lang din kumuha sa'yo. Hindi mo naman pala kaya magsulo. Bakit ka nag-asawa? Natatakbo ka sa mga kapatid mo at sa nanay mo. Di ba? So, sabi ko, bakit ka pa nandyan sa harapan ko, lumuluhod ng mamakaawa? Lumuhod din siya? Lumuhod po siya. Sabi niya kasi, anong gagawin ko? Sabi ko, lumuhod ka. Kasi ang lagay, ako lang lumuhod. Tabla. Yung pinsan ko lumuhod din eh, pero hindi naman nagalit yung jowa niya eh. Parang umungol nga eh. Sabi ko, hoy, ano yan? Eh, wala lang. Charot lang. Di ba, Papa Jackson, parang ang gulo, hindi ko na mag-gets kung ano yung totoo at hindi. Like, gulong-gulo ako sa kanya. Yun yung tamang ano. Gulong-gulo. Ang gulo niya po. Sobrang gulo. Hindi ko tuloy alam. Hindi ko po alam. Hindi ko na alam yung iisipin ko. Yung parang, pagkatapos ko ng therapy, pagkatapos ko lahat ng gamot, okay ako eh. Tapos biglang, di ba, parang gumulo ulit yung mundo ko. Pag nakikita kita, gumugulo yung mundo ko. Ko alam kung worth it pa bang. Pangatlong beses. Kung sakali, pangatlong beses itong magsisimula ulit kami. Una nung dumating siya dito. Sumunod nung umalis siya po. Pangatlong beses. Ay. Sige, anong tanong mo sa akin? Actually, hindi ko alam. Kasi, di ba, Papa Jackson, ang gulo niya. Ikaw din. Bakit ako? Well, imagine, try to put yourself into my shoes. Yeah. You did not tell me a single good trait about him nung nasa Canada na. So, palagi ba may iba kang aasahang advice sa akin? Diba? Pakiramdam ko po kasi parang sweet lang siya pag may kailangan siya. That's not my point. I mean, that should be okay kung kaya mong i-tolerate yun. But since you cannot tolerate it, ibig sabihin, alam mo na
yun talaga ugali niya and you don't like his attitude. Ba't nagtatanong ka pa? Siguro kailangan ko lang ng validation na may magsasabi sa akin na hindi ko alam, Papa Jackson. Baka kasi ma-fall na naman ako sa maling drama niya. I do not know if I remember it properly, but I think the first time that we've talked, I told you that there's a big chance that he used you. Yeah, you told me that. And Pero naguluhan lang ako, Papa Jackson. Nakalis ka na sa akin, di ba? Parang okay na. Parang pinalaya na kita. Pinirmahan ko na din yung divorce. Ba't ka bumabalik? I don't know, Diba? but granting na bumabalik siya after niyang umalis. And kung sakaling magkakabalik ka third time, I have a question for you. Sure. Do you want a guy who's inconsistent about how he feels towards you? No. And there goes your answer. Mahal ka ba niya? That's the question. We are not sure, but we cannot say yes. If anything, if we're going to be wise on how we're going to analyze this, I think more than believing na mahal ka niya, because medyo doubtful ako doon, no? Ako din naman daw. Exactly. So ba't kanya binabalikan? I think you are his security blanket in Canada. That's the only reason. Yeah, that's what I feel too. Yeah. Problema dito, Venus, problema dito kasi, I think he got overwhelmed with all the obligations and responsibility that he needs to face pagdating ng Canada. Diba? Kasi, if I remember your story right, diba sa Pilipinas wala siyang trabaho? Nag-aalaga siya ng nanay at tatay. Parents. Exactly. Parents. Yeah. Exactly. So there's not a lot of pressure sa Pilipinas. Feeling ko, between the time na naging kayo until the time na nadala mo siya dyan, di ba, hanggang sa dumating yung punto may obligasyon na, culture shock sa kanya yan. Iba sa Pilipinas, Yeah. iba dito. Dito sa Pilipinas, kahit wala kang trabaho, may pang-inom ka sa kanto. Iba dyan. So I get you kanina nung nagkakwento ka, ang dami mong gustong gawin. Actually, alam mo na to niyan, Venus, you might wanna take a look at then how you conduct yourself, no? Bungangera ka din eh. Ang ingay mo kanina, nagkakwento ka. You said it in such in not so loving way. Yung, di ba? Yung gusto ko, lahat ng bagay gusto mo. No? Wala kang sinabing gusto namin. Lahat, yung bahay, nakapag-decide ka na, gusto mo na, ganyan. Tinanggalan mo siya hinumbaran mo siya ng karapatan mag-suggest, anya tinihingi mo siya ng kalahati. That's exactly what you did. But then again, on the other hand, I mean, he has to listen to you kasi ikaw yung matagal na dyan. Tama? Yeah. But I think, probably, your attitude of just, kasi ganito yan, For the longest time kasi independent ka eh. Yes. You did not need a validation from any man on how to decide. Tama? Correct. Kasi you can decide on your own. Kaya mong pangatawanan yung desisyon na yon. You can make it happen just on your own. Pero iba yung sitwasyon na nagpakasal ka. There's another person in the picture. Hindi mo pwedeng, nakapag-decide na ako. 1 year ka na dito eh. Ito na yung bahay na gusto ko. Manaplano ko na to noon pa man. I know the market value of this house. Mas mababa interest ngayon. Bilhin na natin ngayon. It doesn't make sense na hindi natin bilhin ngayon. Bigay mo sa akin yung kalahati. Yan ang gusto mo. That's the ideal plan that you've got going on before he even came into the picture. But you have him in the picture. I think doon ka nagkamali sa part na yan. You want him included in the obligation and yet you cannot include him in the planning process. Alam mo, sa mga independent women na andyan, when you are with a guy, sumandal kayo sa lalaki para makita nyo kung kaya niya kayong saluhin. Hindi yung, hindi kaya ko to, independent ako eh. Wala kaming purpose sa buhay niyo kung sobra kayo independent. Hindi kasi Papa Jackson. Okay, wala siya na-absorb. Okay. Hindi, sorry. I got you. Yung sinabi nung sumandal,
nung dumating naman siya dito, nung medyo naging okay na siya, tinanong ko siya, sabi ko, ano ba, sabi ko, di ba gusto mo ikaw yung mag-lead? Sabi ko, gusto mo, ano bang gusto mo? Gusto mo bang isa na lang yung work? Kasi dalawa work ko. Gusto mo bang mag-isang work na lang ako para mas masikaso ko yung sa bahay? Tapos ikaw yung magdalawang work. Sabi ko, how you want this? Sabi ko, paano yung gusto mong mangyari dito? Tell me. Sabi niya, hindi, pinapakiramdaman ko pa yung katawan ko. Isa lang muna yung trabaho ko kasi nakakapagod. Hindi ko kaya. Tapos sabi ko, okay. Sabi ko, pero kasi nagrereklamo ka na feeling mo, kulang yung, inano mo kasi syempre nagbibigay siya sa nanay niya. Sabi ko, nagrereklamo ka na kulang yung budget mo. Though hindi naman siya, hindi 50-50 binibigay niya. I mean, bahay lang tsaka grocery. Wala yung mga ibang mga utilities, yung mga sa kuryente, everything, lahat. Wala siyang ganun. No. That's not my point. No. Madali kasing ano yan eh. It's very easy to settle on things when it comes to just having a conversation. Madali yan eh. Tinanong ko siya, madali yan. Madaling umuo dyan eh. Iba pag dinaanan mo. Ganito na, not at any merit, I'm telling you, Venus, to go back to him. I'm just saying, you might wanna take a look at kung saan ka rin nagkulang. And you are not acknowledging it. That house was your plan. When you were single. Has nothing to do with him. You wanted that. Walang masama doon kasi maganda magkaroon ng partner na alam ang ginagawa. But you might want to take a look at the part wherein maybe at some point baka na-alienate mo siya. Look, your personality is too strong. Maliwanag yan. You have been shaped and you have been, tawag nito, ano yan? Ano bang English nun? Forged. Ayan. Pinanday ka na ng lahat ng pagsubok at hirap na dinaanan mo. Kaya matapang ka talaga. Gets ko yon. Naintindihan ka sa part na yon. Yung iron personality mo na yan that made you survive for the longest time in Canada. Naintindihan ko yon. Magandang bagay yan. But I think it's the very same thing na nag-alienate sa partner mo. And you're not listening to me. Hindi mo nakikita tong part na to. Let's do a listening exercise mamaya. Pagkatapos ng tawag natin na to, balikan mo to sa YouTube. Pakinggan mo kung paano mo kinuwento sa akin. Maririndi ka sa sarili mo. Ba't ka umiiyak? Di ko sinasayang balikan mo siya. Ha? Yeah. Umiiyak ka ba o sinisipon ka? Ano ba? Hindi, naiyak ako. Siyempre, may feelings din ako. Ganun. What? Charot. I think I said this. I said the same thing to you last time. Yeah. Alam mo, Venus, hindi naman sa pagbubuhat ng sariling sofa, no? At some point, I have a gift of discernment. Masyado kang, you're too strong for a guy to be a part of your life. Actually, na-take ko din naman po na too strong ako. Pero parang sobrang weak na lang kasi din. I don't know, I feel like. See, nakita mo na yan. Aamin kang ano ka, yeah, I'm too strong. And then the very next sentence after that is weak siya. Look. Sobrang weak na kasi. Not at any point I'm telling you na balikan mo siya. I think you are not cut
to have a partner in life yet. Yet. Kasi whirlwind naman talaga kung paano kayo naging magkakilala. Di ba? Whirlwind eh. Yeah. Di ba? Whirlwind talaga kung paano kayo nagkakilala. You might want to take a look at your own misgivings sa kwento nito. I think you've got a lot. I'm not saying you deserve what happened to you. I'm just saying, because if you don't change your ways, the next time you fall in love, at ito yung ways mo, it might trigger another similar incidents in the future. Alam mo lately, paulit-ulit ako dito, we only respond to softness. You don't have that. We respond to softness. You don't have that. Now, nabalikan yan. Let this be a lesson to you. As your friend, I do not want you to be in danger din naman. Alam mo, may palaisipan sa akin dito. Hindi ko alam kung mahal mo ba siya or he is just a part of the building block of you wanting to have a picture of a complete family. Hindi ko rin nga alam. Okay, let's stop right there. That's good. That's good enough. So hindi mo siya, mas gusto mong pangkumpleto siya ng vision mo of a complete family rather than you love them. Hindi, kasi parang sobrang nakakapagod lang. Yung gagawin mo lahat, tapos aalis siya, hahabulin mo. Diba? Tapos pag okay ka din naman. There is a reason, may dahilan, Venus, kung ba't mo siya hinahabol. You are not telling this to me right now. Pero may dahilan why you take accountability na umalis siya. Whether tama ka o hindi, at some point, you blame yourself na umalis siya. Kasi hinahabol mo siya. Whether tama ka o mali doon, hinahabol mo siya. If this guy serves the purpose of you just bringing out the worst in you, then you're not supposed to end up with this guy. Unang balikan yan. On October yata last year, I talked to you over the radio. I think August yata yan, no? Parang gano'n nga. July yata yung unang call ko, tapos next August. 2 call yun eh. Yeah. Di ba? I mean, ano pa ba ang aantayin mo dito? For you to get hurt? Hindi ko nga alam. Worst, Justin, kung mahal ko ba talaga siya, kaya ako siya hinahabol. Sige, ganito. Let's ako nagugulo. not try to answer. Naguguluhan na rin ako. Okay, let's not try to answer that tonight. Kasi ikaw lang makakasagot niyan eh. Okay, but let's answer one better question. Ready? Ready. You're not ready for him. Right? You're still trying to find what part of your life fits him. Hindi ka ready. You are just too independent to have him by your side. Let alone have a partner. You are. Diba? Hindi ka ready sa ganitong partnership. Number one, takot kang ipagkatiwala sa kanya yung welfare mo.
Pangalawa, hindi naman siya ready saluhin yung welfare mo. So, ano yun? Alis, bago kang bahay. Ilang kwarto niyan? 4 po. O, yabang. Ikaw na. Hulugan naman yun sa bangko. Siyempre, hindi naman cash yun. Everything is hulugan here in Canada. Yep. You'll be okay. Don't worry. I hope so. Well, as if you have a choice. Yeah. Sige, sabihan ng anak ko one time. Nakita niya kasi ako umiyak. Sabi niya, mama, dapat natuto ka na. Tsaka hindi ka pwedeng ganyan. Kasi remember, ikaw lang yung parent. Ikaw lang yung magulang namin dito. Wala kaming iba. Hindi ka pwedeng bumitaw. Kasi ikaw lang yung nandito sa amin eh. Hindi ka pwedeng maging ganyan lagi. Kaya nga nag-therapy ako nun kasi kala ko mababaliw ako. Ganun. Kaya mo yan. You know, mothers are wonderful creatures. But if we confine ourselves to the question tonight, Papa Jackson, do I go back to him? The answer is a resounding no. No. The two of you have been trying to separate. Tuloy nyo na yan. Alam mo yan eh. The two of you have been trying to separate. Alam mo yan. Tama mali? Tama. So, ano Hindi drama? naman yung sinabi ko sa kanya yung nag-sorry siya, gusto niyang bumalik. Sabi ko, nakalaya ka na, okay na. Kasi, babalik ka, tapos sasabihin mo na naman sa mga ibang taong ganto-ganto ko, bakit ka na sa harapan ko? Ayaw mo naman pala sa akin. Bakit? Ano yun? Bakit ka nasasarapan? Ano? Bakit ka na sa harapan ko? Bakit ka nasa harapan ko? Sorry ako lang ba nakarinig ng bakit ka nasa harapan ko? Ha? Bakit biglang nasa harapan? Sabi ko, bakit ka nasa harapan ko? Nasa harapan. Like, it doesn't make sense. Sa diba? bagay. sorry. Iba yung dinig namin lahat. Bakit ka nasa harapan? Ha? Anong ginagawa niyo nun? Wala. You'll be okay. You'll be fine. Surviving this separation is the least of your worry. Alam ko yan. Sabi niya kasi nahihirapan na daw siya doon. Gusto niya na daw bumalik sa bahay. Okay, there you go. So for convenience pala yung pagbabalik niya. Yun, kaya din sabi ko, naisip ko, Okay. So, nahihirapan ka na ulit doon, babalik ka sa akin. Kasi, Okay. di ba? Okay, the more, di ba, that I'm giving you the advice na, it's a resounding no. You can do it. You can do life on your own. If his agendas are that clear, di ba, for comfort and convenience ka lang, ba't mo pabalikan? Okay? Yes po. Noted. Well, anyways, maraming salamat sa iyong pagtawag, ma'am. Thank you po. Thank you. Tsaka, more power po. Tsaka, lagi ka namin isusupport kahit saan ka magpunta, Papa Jackson. Thank you very much. That means a lot. Bye-bye po. Bye-bye. Have a good night. Bye-bye. Bye.